Well, mga kapatid, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa kung paano ko nakilala si Ma'am Laarnie Kimura. Nakilala ko po si Ma'am Laarnie Kimura dahil kay Brother Alterales Maglasak. Happy birthday. AM lang po, walang FM. Okay. KBP, kapisanan ng mga bigo sa pag-ibig sa Pilipinas. Ang tamang oras, katulad lang din po ng oras kahapon. Okay mga kaibigan, sa pagpapatuloy po ng aking kwento, pasensya na po kayo at ang dami kong patalas-tas. Yun po kasi yung aking intro na ewan ko, napaparaning ako at hindi ko alam ang nagagawa ko ngayon. So yun na nga po, nakilala ko po si Ma'am Laarnie sa panahon na talagang lugmok po ako. Talagang yun yung time na ginigiba yung isa naming bahay doon sa likod. Yung tinayuan ng malaking bahay ngayon na biglaan po yun. Wala po talagang kapira-pera noon. Talagang halos na magmus po ako sa mga kaibigan natin sa YouTube noon. At maraming salamat po sa mga tumulong sa akin nung panahon na yon. Kasama na rin po doon si Ma'am Laarnie. At nung nakalipat na nga po ako dito sa namin, sa nilipatan namin, ay talagang tinulungan niya pa rin ako na ipagawa. Yung kasi nga po, ang bahay na nalipatan ko po ay pagitan ng dalawang bahay. Para pong yung daanan na papasok doon sa likod. Pero naging parang ginawa kong bubong, ginawa kong parlor. Pero ang inuupahan talaga namin yung sa likod. Doon kami inuupahan namin. Ito parang libre na lang po ito na nagagamit ko para makapaggupit, para makapaghanap buhay po. Pero yun na nga po, sa kasamaang palad, dahil nga po sa hindi naasahang pagkakataon, ito naman po kami, hindi po kami dito mga squatters, kami po ay nag-renta lang. Ang mga nag-aaway po dito ay yung mga magkakamag-anak na may-ari ng mga lupa. Kami naman po anytime na paalis naman po kami. Hindi naman po namin nahabol itong lugar na ito. Talaga pong sira na siya, bulok na yung bahay. Kailangan ako talagang gibain din na totoo lang. So siguro magkakabayaran na lang sila para wala ng away. At kami naman po ay kailangan na rin namin talagang umalis at humanap ng ibang malilipatan. So yun na nga po, nung time po na nakalipat ako dito, tuwang-tuwa ako talaga dahil talagang nagpadala si Ma'am Laarnie ng pampagawa ko dito noon sa Kisame. Kasi tumutulo po, sobrang tulo. Ang lakas pa ng tulo niya. So talaga pong naawa din po sa akin pati si Brother Al. So yun na nga po, talagang tinulungan niya ako na nailapit ako kay Ma'am Laarnie. Kaya si Ma'am Laarnie, sila po yung tulo, di ba? Paawa-awa kami talaga dito noon. Talagang para kami mga pulubi na talagang. Kaya maraming salamat talaga kay Ma'am Laarnie. So magmula po noon, si Ma'am Laarnie po ay wala nang tigil sa pagbibigay. Kahit naman po hindi ka humingi ay magbibigay po siya. At talagang bukad po sa loob na yun. At huwag kang humingi. Magantay ka na lang kung kailan kanya bigyan. Mas okay po yung gano'n. Kasi kung hihingi ka, dadaing ka, nakakahiya po yung mga gano'n. So kung di kang kasalamat kung hindi, wala tayong magagawa, di po ba? So tignan nyo po ang kabagayan namin. Tignan nyo, talagang ang hirap yung mga gamit. Kasi dahil maayos ng mabuti. Kasi nga po talagang
hindi namin alam kung paano aayusin. So talagang maraming salamat talaga kay Ma'am Laarni at maraming salamat din kay Brother Al Perales Maglasang dahil sa kanya nakilala ko nga si Ma'am Laarni. Paano pa ako sa kanya noon? Pero marami ko ang channel ni Ma'am Laarni kasi lagi ko nakikita nagko-comment siya doon. So napakaswerte ko po. Bihira po talaga sa mga tao yung ganito. Pero yung mga tumutulong. Pero sa totoo lang po, pangarap ko din naman po makatulong. Pero, ewan ko po, wala akong kakayahan. So, ako po yung tinutulungan ngayon. Sana po dumating yung araw na ako naman po ang makakatulong. So, Ma'am Laarni, May 24 po ay birthday mo. Ayan na, magbibigti na po ako dyan noon kasi talagang napapaling na ako. Tingnan niyo, nagbibigti ako. Baka matay na. Ay, nako, di ba? Kasi sila na ulo ko dyan. Oh, talagang gusto ko lang wakatsan ang lahat. Ayan. Hirap na ako. Buti na lang. Dumating ang anghel at ako ay kanyang iniligtas. Kaya maraming salamat po, Ma'am Laarni. At happy birthday po. May 24 ang iyong birthday. At talagang alam ko maligaya ka. At nagdagan naman ng isang taon ang iyong buhay. Di po ba? Let's enjoy po, Ma'am Laarni. At natutuwa ako sa mga pinagagawa mo sa nag-TikTok ka, gano'n, sumasayaw ka, pag na-exercise pa sa katawan, gusto ko nga pong gawin din yan. Sana po ay magawa ko. So, ito na nga po, talagang nung wala pa si Ma'am Laarni sa buhay ko at tumbok na lubmok ako, parang hindi ko na alam ang gagawin ko, kaya maraming salamat talaga at nabigyan ako ng panibagong pag-asa. Nang bago gumraduate ng college yung anak ko, 6 months ako namasukan sa Bulacan at ako pinag-ipon ng kaunting salapi para ako yung makapagrenta sa kalsada para doon ako makapag-parlor. So, sa loob po ng 6 months, ang naipon ko po ay 34,000 lang yon. Mga ganun lang po naipon ko sa loob ng 6 months. So sabi ko, paano ko pagkakasyahin yun? So nung naikwento ko kay Ma'am Laarni, sabi niya, tutulungan kita. So nung sinabi niya magkano ang kailangan mo, nahiya naman ako magsabi ng talagang kailangan ko. So hiningi ko pa 40,000 pesos lang po. Pero hindi ko pwedeng langin, ha? Mahirap kitain ng 40,000 pesos. Di po ba? Maraming salamat po at talagang nakatulong po siya talaga ng malaki at maraming salamat po sa regalo mong father po sa akin, Ma'am Laarni. At talagang ito nga po ng sobrang init po ng panahon, talagang hindi ko pinakaya. Nakapasok ko ng work yung anak ko at talagang ayun, pinakiusapan ko na gawin niya ng paraan yung aircon. So, ayan, nagka-aircon po doon. Pinagawa ko yung pinabox ko yung kalahati ng shop. At talagang, para naman ho ako yung malamigan kasi parang feeling ko may stroke na ako. Hindi na ako umakasya ng maayos. Kaya maraming salamat, Ma'am Laarni, at sa anak ko sa aircon. Pero ito lang, maliit po yung aircon, parang hindi masyadong lumalamig. Parang hindi ko maintindihan, parang hindi ko feel, parang ano lang siya, parang low cool. Parang hindi siya yung lumalamig na parang aircon talaga. Ba't po kaya ganon? So, ito po, tignan niyo po yung bahay namin noon. Yan po yung parlor ko dati. Tignan niyo po, di ba? Yan po yung parlor ko dati na giniba nila. So, tinanggalan nila yung dito sa harap na bubong. Yung yan sa likod pa niya tinatanggal. Tatanggalin na nila yung bubong niyan. Kaya wala na, no choice na kami. Doon yung kwarto ng anak ko sa likod na yun na giniba nila. So talagang, ang hirap ko talagang isipin ang mga bagay-bagay. Lalo na't nangungupahan ka lang, no choice ka. Kailangan mong umalis, kailangan mong maghakot, iwan yung ibang gamit na hindi mo mabuhat, hindi mo kayang hanggang nasira-sira na lang dahil nga sa
nakakabit dun sa dingding. Pag tinanggal mo na sa pako, sira-sira na. Ayan po yung parlor ko dati, oh. Diba? Good vibes salon. Ayan po, dyan po kami na malagi ng anak ko ng ilang taon nung nasa, ano pa ko siya, nasa high school hanggang ngayon nung college siya. So, nung nakalipat po kami, doon po siya nakagraduate na sa nilipatan namin. So, maraming salamat ulit, Ma'am Arnie, sa mga tulong mo at happy birthday po ulit. Happy birthday sa'yo. I love you po, Ma'am Arnie. Mabuhay ka, Ma'am Arnie. But they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing. How I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me. I've a good place